Ako po ang inyong kabayan, Edwin Rosales, nag-uulat sa gabi pong ito patungkol po sa mga kaganapan, lalo na po sa ating pag-monitor sa coronavirus na lumalaganap hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Sa gabi pong ito, ating pong makakapanayam upang hingin po ng update ang hepe po ng Provincial Health Office sa katauhan po ni Doc Jerry Caballes. Kung siya po ay handa na, Doc Jerry, magandang gabi po. Sa ngayon po ay nasa linya na po natin si Doc Jerry. Doc Jerry, nakikinig niyo po ba ako? Hello. Okay. Doc Jerry, Yes, hello. live na po kayo ngayon. Pwede po bang mabigyan niyo po kami ng mga update patungkol po sa kaganapan, lalo na po sa lumalaganap na coronavirus sa buong bansa, at ano po ang update dito sa ating lalawigan sa Marinduque? Okay, so magandang gabi po sa ating lahat, sa mga kababayan po natin dito sa Marinduque. So, alam naman po nating lahat na nung kahapon sinimulan na po yung ginaganap na parang community quarantine sa Metro Manila. Dahil po sa dumadaming kaso ng COVID sa lugar na yon, Ang community quarantine po ay ginawa para ito po ay isang preventive measures para ang pagkalat po ng virus sa Metro Manila ay makontrol ang pagkalat nito. At ang sitwasyong pong ito ay ginagawa ng pamahalaan through the advice ng Department of Health para po makontrol natin yung mga epekto noong COVID-19 na sa ngayon po ay kinakakitaan natin ng kaunting paglaganap, and therefore nag-react po ang national government na i-lockdown, quote-unquote, ang Metro Manila. Sa totoo lang po, may kaunting diferensya ang lockdown at community quarantine. Pero sa layman's term, ang ibig lang sabihin nito ay yung mga tao po ng Metro Manila at ay dapat na hindi na lumalabas at nagkakaroon po ng contact sa bawat isa, dahil hindi po natin alam kung sino-sino ang nagkikere ng virus sa kanila, At ang paraan lang para hindi kumalat yung virus at ito po ay mawala sa ating komunidad ay ang pinakamabisa ay yung pong tinatawag na social distancing para hindi magpalipat-lipat ang virus sa isang tao at mahawa yung ibang tao. At pang nangyari po kasi yon, walang katapusan yung cycle at hindi mahihinto yung problema natin sa COVID-19, So ano po ang epekto nito? Yung ginawa sa Metro Manila, ang naging epekto po nito ay siyempre yung ating mga kababayan na nasa Maynila, ang tendency ay pumunta sa ating lalawigan dahil siyempre ang karakter po ng Pinoy gusto nila nasa kanyang pamilya siya, kapag nagkakaroon ng ganitong mga usapin at especially health emergency situation na nangyayari po actually sa buong mundo, at ang tinamaang una sa ating pong bansa ay ang Metro Manila. Kasi doon madami yung kaso na nakikita, Kaya nga po, ang pilit nating ginagawa, ina-isolate muna yung lugar para po maiwasan yung pagkalat ng virus sa iba't ibang mga lugar.
ang epekto lang nito nga po ay nabigyan ng window na umuwi yung ilang mga kababayan natin at ilan po nga sa mga tao sa Metro Manila mga kababayan natin dito sa Marinduque. So, ang sabi ko nga, ang epekto nito, marami pong mga kababayan natin ang umuwi, no? Simula actually kahapon, nagsiuwian na po sila at pumunta dito sa ating lalawigan. So, ang transmission nito, no, sa ating lalawigan, no, ay siyempre, imo-monitor natin lahat yung mga tao na umuwi dito sa ating probinsya. Hindi naman pwedeng hindi natin tanggapin yung mga tao, lalo't higit ay wala po silang simptomas noong COVID-19. Nabanggit ko na po ito sa mga nakaraang interview mo sa akin na meron po tayong team na gumagalaw ngayon sa Talaw-Talaw. Sila po yung nag-i-screen sa ating mga kababayan na umuuwi mula sa Maynila at yung pong mga umuuwi na ito kapag nagkaroon ng isa sa mga simptomas na suggestive of COVID tulad ng lagnat, sore throat, sipon, ubo o diarrhea, ay sila po ay kinukonsidera na person under investigation. And therefore, sa Talaw-Talaw pa lang, hindi na po natin inaalaw na makapasok yung mga kababayan natin dito sa ating probinsya at ito po ay dinidirekta nating i-admit sa mga identified hospitals ng Lucena. Sa kasalukuyan po, ang ating identified na mga ospital na pwedeng i-confine or i-assess yung ating mga kababayan na merong simptomas na nanggaling sa Metro Manila ay ang Quezon Memorial Hospital po at St. Anne Hospital ng Lucena. Sa kasalukuyan, may 4 na person under investigation na nasabat po tayo sa Talaw-Talaw habang ako ay nagsasalita ngayon. Yung 2 actually na-confine na po sa Quezon Memorial Hospital. Yung 2 po, after assessment, ay dineklara nila na mild ang kondisyon. Kasi po, yung ginagamit nating guideline as provided by the Department of Health, ang isang PUI, upon the assessment noong health authorities, yung pong mga doktor natin sa Quezon Memorial, ay inassess sila at yung 2 ay kinonsider as mild at yung 2 ay na-consider as severe. Ang diferensya ng mild ay yung may mga simptomas na galing sa Metro Manila, dun sa pinag-uusapan po natin ngayon, at walang, sila po ay mga hindi senior citizen, at wala silang comorbidities o ibang sakit tulad ng diabetes, hypertension, chronic renal disease, cancer patient, mga chronic asthmatic patients, or mga tao po na may mga karamdaman na dala-dala nila habang tinamaan sila nung tinamaan sila ng coronavirus, kumbaga. So, 2 po ang naka-confine dun sa Quezon Memorial sa dahilang sila po ay classified as severe. Yung 2 naman na na-classify as mild ay nandun po sa Quezon Memorial din
At hinahanapan natin ngayon, nakipag-usap ako kay Governor at siya po ay nagbigay ng permiso sa akin na i-aasistehan natin yung 2 kababayan natin doon. Nagpapahanap po kami ngayon ng isang lugar na pwedeng pag-istayan ng 2 mild cases na yon, At kung may darating pa ng mga kababayan na makaklasify as PUI na mild, ay ito po ay aasistehan din ng provincial government. Ano po? So, yun yung sitwasyon natin sa ngayon as I speak. So, ang tanong po is, ano yung mga tao, papaano yung gagawin natin dun sa mga tao na galing Metro Manila na uuwi po, dito sa ating lalawigan, kasi nagdagsaan nga yung mga umuwi simula kahapon. Kung ito po ay pangungunahan ko na ang lahat, na silang lahat ay mapu-fall under the category ng person under monitoring. So wag po tayong magtataka na kung sa aming pag-update po, yung mga sumusubaybay sa aming FB page, sa Facebook page namin, na maglalabas kami ng bagong datos at wag po kayong magtaka na lulobo yung person under monitoring. Ganun pa man, inuuna ko na rin po na wala tayong kailangang ipag-alala sa sitwasyon na yon, Dahil ang gagawin po natin ay ating imo-monitor yung mga taong umuwi. At sa pagkakataong pong ito, ay pinababatid ko at pinakikiusapan ng lahat, ng ating mga kababayan dito sa Marinduque. I-address ko muna po yung pakiusap doon sa mga tao na mga umuwi. Yung ating mga kababayan na mga umuwi dito sa Marinduque. Kami po ay nakikiusap. Actually, kayo po ay inaatasan, Nakikiusap kami at the same time, inuulit ko, kayo po ay inaatasan sa bisa ng hawak-hawak naming executive order na inisyu po ng ating gobernador na dapat susunod tayo sa mga guideline na pinatutupad ng Department of Health at ng Provincial Health Office. Ang concern natin sa mga umuwi ay ganito po. Dapat kayo ay mag-self-quarantine, Mag-self-quarantine po kayo sa inyong mga bahay sa loob man lang ng 2 linggo. Naulit ko po ito, Doon sa mga umuwi po, galing Metro Manila, kayo po ay pinakikiusapan namin at inaatasan sa bisa ng executive order ng ating provincial government at sa bisa na rin sa kautusan ng ating Pangulo ng Pilipinas na kayo po ay mag-self-quarantine sa inyong mga bahay sa loob ng 2 linggo. Ano po? So malinaw po yun, Ang ikautusan pong ito at pakiusap ay amin pong istriktong ipapatupad sa pamamagitan ng aming mga dineploy na mga health workers sa inyo pong mga town, sa inyong mga munisipalidad at sa inyo pong mga kabaranggayan. Ang mga barangay captain po ng mga tao na may mga tao na umuwi papunta po dito sa ating lalawigan mula sa Maynila, ay inaatasan din na mag-monitor po sa inyong mga barangay para alamin kung sino yung mga tao na umuwi
at ipatupad po natin yung kautusan ng ating gobernador at ng ating Pangulo na sila po ay mag-self-quarantine sa kanilang mga bahay. Ano po ang ibig sabihin ng self-quarantine? Sila po ay dapat hindi lumalabas ng kanilang mga bahay sa loob po ng 2 linggo. At para maprotektahan mismo yung kanilang mga kasamahan at kapamilya sa bahay po na kanilang tinutuluyan, no? Hanggat maari ay maiwasan din ang pakikipaghalubilo nila mismo sa mga membro ng kanilang pamilya sa loob ng 2 linggo. Ang ibig pong sabihin nito ay iwasan na sila po ay magkaroon ng contact. Ang distansya actually na dapat nilang i-maintain sa kanilang kapamilya ay 1 metro hanggang 2 metro o 3 pie po, 3 feet hanggang 6 feet na wala munang contact sa bawat isa. Hindi pwedeng maghumalik, hindi pwedeng kumamay, hindi pwedeng magyakapan. Muna po, magtiis muna tayo sa loob ng 2 linggo para po maiwasan yung pagkalat ng virus kung sakali na ilan sa inyo ay may daladalang virus mula po sa Maynila. Inuulit ko, hindi po nangangahulugan na yung mga PUM na umuwi ay may dala ng virus. At ito po ay mariinaming sinasabi na wag naman po nating pandirihan o iwasan o maging punto ito ng reklamo sa ating pong mga kabaranggayan dahil umuwi ang isang kababayan natin from Metro Manila. Ito po yung mga panahon na dapat tayo ay nag-uunawaan, nagtutulungan, at intindihin ang lahat. At ito po yung oportunidad para mapatunayan natin sa ating sarili na mahal natin ang ating kapwa at mga kababayan dito sa ating lalawigan. No? So, gusto ko pong i-address yan dun sa mga ating mga kababayan. Pangalawa po, na gusto kong patungkulan doon sa mga tao na dadat na naman at even doon sa mga tao na pinag-self-quarantine natin. Ang pwede po nating gawin na tayong lahat, para po maiwasan yung pagdapo ng virus sa ating katawan, ay pare-pareho po tayong magpahinga. Doon sa mga taong nagsi-self-quarantine, wag na po tayong magreklamo. Gawin na po natin yung oras na yan para magpahinga at palakasin yung ating mga katawan. At syempre para palakasin yung ating mga resistensya para po malabanan natin yung virus kung sakaling tumama ito sa atin. No? So papaano po natin mapapalakas yung ating mga resistensya? Tayo po ay kumain ng masusustansyang pagkain, gulay, prutas. Tayo po ay tumulog ng 7 to 8 hours every day. Tayo po ay uminom ng tubig, 6 to 8 glasses a day or more. Tayo po ay mag-ehersisyo. Araw-araw, magpapawis ng 30 minutes every day at least. At higit sa lahat, kasi po, syempre, bagong uwi kayo, umiwas po tayo sa inuman, sa kwentuhan, at mga aktibidades na pwedeng makasama sa ating katawan at hindi mapatupad yung ating quarantine na sinasabi sa loob na 2 linggo. At naulit ko po, yung mga tao na dumating dito ay tanggapin po natin ng maayos at huwag pandiri. Diskusyon na iwasan, reklamuhan na bakit umuwi sila o hindi.
Hindi po ito panahon ng sisihan, hindi po ito panahon ng turuan, hindi po ito panahon ng diskusyon. Ito po ay panahon para magtulungan at intindihin nila natin yung sitwasyon at sumunod po sa mga paalala na binibigay po ng mga authorities tulad namin ng Department of Health at ng WHO. At syempre, yung ating pong pamunuan ng Governor's Office na nagbibigay from time to time ng mga advices. Na yan naman po ay under din sa guidance ng Provincial Health Office at ng Department of Health. Ano po? Pangatlo, na gusto kong adresan ng aking pakiusap, ang aking panawagan, no? Sa mga tao pong nagtatrabaho, yung amin pong mga health workers, no, na nakadeploy ngayon sa iba't ibang lugar, no, at all levels ng ating pong health system ng Marinduque. Ito po yung mga nasa barangay, yung BERT, yung Barangay Health Emergency Response Team. Ito po ay mga frontliners, mga barangay health workers, mga barangay nutrition scholars, mga tanod po, mga midwife or nurses na nandun sa kabarangayan, mga volunteers na nagbigay ng serbisyo unselfishly dito po sa ating ginagawa, no? Kami po ay nagpapasalamat ng amin pong task force sa pamumuno po ng ating provincial administrator, si Mr. Mike Velasco, at syempre po sa pangalan ng ating gobernador, si Governor Presbitero J. Velasco Jr. Kami po ay nagpapasalamat, no? Pinapaabot namin yung aming pasasalamat sa inyo pong lahat, no? Ramdam po namin yung inyong mga pagod, yung inyong sakripisyo sa inyo pong ginagawa. At kami po ay lubos na natutuwa at nagpapasalamat sa inyo pong mga unselfish na pagbibigay ng oras at panahon at talento para po maiwasan natin at malampasan itong krisis na kinahaharap natin sa kasalukuyan. Ano po? So, tingnan na lang po natin ito. Ako'y pagod na rin, no? Pero tinitingnan ko na lang ito na isa pong oportunidad nating lahat para ipakita sa lahat, no? Lalo't higit probably sa ating Diyos at Panginoon, yung ating pagmamalasakit at pagmamahal sa ating kapwa, especially sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng Marinduque. Again, ulit ko po, maraming salamat in behalf of the provincial government ng Marinduque. Sa pangunguna po ng ating gobernador, kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa inyong lahat, no? I would like to make a special mention dun sa mga volunteers, yung mga hindi po health personnel. Ilan po sa kanila, hindi ko matandaan yung kanilang mga pangalan. I would like to especially mention yung members po ng REACT team, yung ibang mga empleyado ng provincial departments, no? Hindi ko po matanda ang lahat. Pero alam niyo po kung sino-sino kayo, kung sino-sino yung mga head nyo na hindi nagdamot nung kami po ay nakikiusap na kayo ay tumulong sa amin. Marami pong salamat sa inyong lahat. Number 4 po, no? Gusto kong i-address yung pakiusap sa mga tao sa tao o mga tao na nagpapakalat po ng fake news hanggang ngayon, no? Please naman po, itigil na natin ang mga gawaing ito, no? Wala po tayong makukuha sa mga fake news. Pinagpapanik lang po natin ang lahat, no? At ito po ay napaka-irresponsable. At nananawagan din ako, kung kayo po ay responsable na mamamayan ng Marinduque, kung kayo po ay may alam kung saan nanggagaling yung mga fake news na yan,
panahon na po na tulungan natin ang ang provincial government ng ating lalawigan na alamin kung sino-sino ang mga taong nagpapakalat niyan, no? Kung ito naman po ay hindi galing sa probinsya natin, wag naman sana dito mismo galing yan. Kami po ay nakikiusap na sana tigilan nyo na po ito. Hindi po ito magandang gawain at walang naitutulong kanino man sa mga panahong ito. Okay? Ayun lang po ang aming gustong iparating sa inyong lahat, no? At muli po, kami po sa pangalan ng pamahalaan ng provincial government ng Marinduque, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng tulong. Nag-i-expect po kami, nagagawin nating lahat ang ating makakaya, ang ating pong contribution, no? Lahat po tayo ay kaalam dito sa usaping ito. At sana, tulad ng nabanggit ko kanina, sumunod po tayo sa mga person ng with authorities, yung mga nagka-deploy na amin pong mga kasamahan sa health. Pakiusap po natin sumunod kayo sa amin pong pinapakiusap at mga paalala. Lastly po, no? Nagpapasalamat rin kami sa iba't ibang ahensya na kasama namin sa task force. Babanggitin ko ang ilan. Pasensya na po kung may nakalimutan ako, ha. Number 1, yung ating pong kapulisan, yung PNP, na palagi naming kasama sa pagpapatupad ng mga regulation at guidelines na amin pong binababa mula sa Department of Health at saka sa DILG. Of course, sa mga kasamahan namin sa DILG na nagbibigay ng giya, tumutulong para ipunin po yung mga tao natin sa kabaranggayan, kausapin ang mga barangay captains na alam din po namin na pagod na rin, ano, sa kasalukuyan dahil sa pagresponde sa usapin po ng health emergency na ito, na dala-dala ng COVID-19. Sa mga kasamahan po namin sa mga pantalan ng ating lalawigan, special mention sa pamunuan po ng yung PPA, import managers ng Balanacan, at saka import managers po ng Talaw-Talaw, na talaga naman pong tuwang-tuwa kami dahil sa mga tulong at asiste na binibigay ninyo sa amin every time na hinihingan namin kayo ng ganitong mga assistance. Sa manager po ng airport, no? Even yung mga owners ng dalawa pong barko, Montenegro at saka Star Horse, at saka po yung may-ari noong airlines natin sa airport at yung management nga ng airport, maraming salamat po, no? At lastly, yung mga pamunuan po ng municipal government, no, ng 6 na bayan, sa lahat po ng mayors ng ating pong bayan, 10 ng pamunuan ng kanya-kanyang municipal health offices at mga empleyado nito. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong tulong para po maibigay yung ating best response tungkol po dito sa usapin ng COVID-19 na hinaharap po natin sa kasalukuyan. Yun lang po, at sana tulungan tayo ng pong may kapal na malusutan po yung krisis na ito, ano. And lastly, hinuli ko talaga ito. Salamat po sa inyo, no, media people, na katulong namin sa pag-disseminate ng mahalagang information na binibigay po natin sa ating mga kababayan. Myong, we appreciate your help, no? At si Adrian, na kasama ko pa sa Talaw-Talaw nung Biyernes ba yan? Yes, nung Doc. Biyernes, no? Okay. Nag-volunteer si Adrian, tinawagan ako, Doc, pwede ba akong sumama? Sabi ko, okay, by all means, no? So, nagpuyat po si Adrian at kasama bumalik din kami after nung meeting sa Talaw-Talaw, no? Yes, Doc. Kayo po, pinapasalamatan ko yung mga taong nakausap ko, si Peter, no, na minsan nag-interview din sa akin, at lahat po ng tao na tumulong sa usaping ito, no. Thank you very much po sa lahat, no. Siyempre,
nakalimutan ko, bigla ko naalala. Yung pong pinanggagalingan natin ng pondo sa usaping ito, no? Yes, Doc. Si Bradrino, no? Pare, salamat sa pag-assiste mo. At syempre po, sa lahat po ng members ng Sangguniang Bayan at Sangguniang Panlalawigan, no? I will mention sa amin, di ko kilala po yung lahat ng vice mayors ng lalawigan. Syempre sa amin, si Vice Governor Bacooro. Thank you, sir, sa yung mga assistance na binibigay nyo sa atin para mapagaan yung funding na kailangan po ng Disaster Risk and Reduction Management Office na pinamumunuan on our part si Rino sa Provincial Health Office. Sana wala akong nakalimutan, no? Kasi kumbaga, kailangan lahat talagang ma-mention dahil lahat tumutulong, no? At yun naman ang kinatutuwa ko personally dahil nakikita ko lahat gumagalaw. Okay, so yun lang, no? Kung may nakalimutan ako, pakipuno, no? Opo, Doc. Doc Jerry, nandiyan po ba kayo sa linya? Opo. Opo, alam na po natin talagang sobra na rin po ang pagod po ninyo dahil si Adrian po ito, Doc. Adrian. Opo. Dahil maaaring itanong din po ng ating mga kabayan, yun po bang biyahe natin ng barko, wala po ba tayong inia-advise kung ito po ay kakanselahin? Yung pagbiyahe ng barko kasi, no, ay sumusunod lang tayo syempre dun sa patakaran ng national government. Yes. Sa pagkakaalam ko, wala naman dapat disruption. Kasi nga, ang uwian, ang in-anticipate ko actually, ang uwian natin na mag-expect tayo ng influx ng mga pasaheros, no? Kahapon at saka hanggang mamayang madaling araw siguro. Kasi ang balita ko, ili-lockdown ng Manila ng 9 p.m., no? Ngayong gabi po. Today. Actually, ang unang information is Sunday pa ng midnight. Pero mukhang nag-adjust ang Metro Manila na ila-lockdown na sila ngayong gabi, no? Actually. So, yung pagdating ng biyahe, wala akong nakikitang dahilan para itigil yan, no? Basta kami, ang amin lang maipapangako sa lahat, tutuloy natin yung system na ginagawa natin sa Talaw-Talaw kasi yun din ang directive ni Governor. Yes, Doc. Hanggang siguro ma-advisean tayo ng DOH na pwede na tayong mag-relax pare-pareho. Pero hanggat wala yun, no? At hanggat may nakikita kaming threat for that matter sa ating probinsya, ay itutuloy po natin yung pagbabantay sa ating mga pantalan. Okay? So, yung biyahe ng barko, probably, ang factor dyan, syempre, yung dami ng pasahero na sasakay, no? Pero yung magdideklara na walang biyahe, na as if na ila-lockdown mo ang probinsya, I think sa ngayon, ako, personal opinion lang naman ito. Yes, Doc. Hindi, kumbaga, wala nang rason para mag-lockdown tayo sa ngayon, no? Doc, gusto ko rin pong maidagdag, maaaring ito'y tanong din ng mga nanonood sa atin ngayon. Patungkol po doon sa kababayan natin na nakakonfine sa Quezon Provincial Hospital, yung pong 2 severe at saka po yung 2 mild. Papaano po, Doc, yung mga loved ones po nila maaaring nag-aalala at gusto rin po nilang madalaw yung kailang mga sa buhay at madamayan sa kailang sitwasyon ngayon? Ano po ang ating may papayo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga loved ones na ngayon ay naka-confine dyan sa Quezon Provincial Hospital? Okay. Doon sa mga kapamilya po, ng mga taong na-confine ngayon sa ospital, naulit ko po, yung 2 tao na severe ay pupunta lang muna doon, mako-confine sila definitely sa Quezon Memorial. Actually, na-confine na nga sila. Yung 2 na na-classify as mild, home isolation.
At kausap ko po yung provincial administrator bago kayo tumawag sa akin, no? At ang pinakiusap ko hanggang bukas sana habang gumagawa kami ng paraan, no, ni Governor para kung ano yung kung saan sila ilalagay, no, at i-home isolate sa Lucena ay magawan muna ng paraan sa Quezon Memorial na kung pwede i-confine na rin muna. Then ilabas natin bukas kapag meron na kaming tirahan na pwedeng paglagyan doon, no? Huwag pong mag-alala ang mga pamilya nito, no? Kasi kausap ko si Gob. Actually, naunahan mo lang ako. Yes, Doc. Bago sana kita sagutin, yung 10 minutes na inihingi ko sa iyo is actually tatawagan ko muna sana si Gobernador, no? Yes, Doc. Obviously for courtesy reason. Kasi ayaw ko namang pangunahan si Gob kung ano yung dapat na gawin, no? Yes. Pero nonetheless, nandito na rin tayo kasi sabi mo nga, naka-live, so wala akong magawa. Anyway, before namang mag-live tayo, pare, yes, Doc. Si Governor nakausap ko na. At inassure niya ako na gawin mong lahat kung ano yung dapat na gawin natin para maasistahan lahat ng ating mga kabayan na pupunta dyan. As a matter of fact, after this, tatawag ako ulit kay Governor, no? At before pa na actually kinontak ko na rin si Mr. Resilia ng provincial PSWD, no? Yes, At Doc. nagkaroon na kami ng usapan kung paano maasistahan yung mga kababayan natin doon. Of course, with the final approval. And I think this will be approved, no? I'm sure this will be approved by the provincial administrator at ni Governor. Yes. Na aasistahan natin yung ating mga kababayan na nandun sa Lucena ngayon. Ngayon, with respect dun sa inyong tanong, no? Na Yes, anong may ipapayo natin, na yung mga gustong dumalaw, ang pakiusap ko po, wag na nating dalawin yung muna, no? Yung mga tao na ating pong mga mahal sa buhay doon. Naiintindihan ko, no? Ugaling Yes, po. Pinoy yan eh. Gusto nating siyempre samahan sa ganitong mga sitwasyon yung ating mahal sa buhay. Pero ang ginagawa nga po natin, ina-isolate natin yung mga tao na may potensyal na nagkikerry ng virus. Di naman po sigurado yan, no? Ititest yun sila at siyempre ibibigay sa ating informasyon ang information na sila po ay positive or negative. Kung sila habang sila ay dinadiagnose at tinitreat, wag na po natin silang lapitan kasi as naiintindihan ko yung ating mga emosyon, siguro po hindi ito panahon para sa mga ganon, no? Dahil ma-expose lang kayo di ba? At therefore, pwede kayong mahawa kung sakaling mag-positive sila. So ito po yung mga pagkakataon na siguro pagtiisan natin. Abnormal na reaction yon, no? Bilang Pinoy. Pero tayo po ay nasa isang abnormal na sitwasyon. So, lahat po tayo magsakripisyo muna dahil yung sakripisyong yan ay kailangan natin sa mga panahong ito. So, ang advice po namin, wag na po kayong dumalaw muna. Ina-assure po kayo ng ating mga tao sa Quezon Memorial na gagawin nila kung ano man po yung dapat na gawin. At ina-assure namin sa pangalan po ng aming gobernador, si Governor Velasco, na lahat po ng pwedeng i-assist sa ating mga kababayan doon ay gagawin po natin, no? Sa abot ng ating makakaya. Yes, ano po? So I hope Opo. I answered the question. Yes. Siguro, Doc, from time to time, hihingi po kami ng mga updates patungkol po sa mga kaganapan dito sa pagtutok sa coronavirus, lalo na sa ating lalawigan, Doctor. Sige, anytime, Adrian. Yes, at saka po. Simyong, salamat Yes, Salamat po. ulit dun sa pagkakataon na nabigyan mo kami para ma-disseminate yung information. Thank you, Salamat. Doc. At more Thank power you. sa inyong pamunuan at sa inyo pong mga kasama dyan sa Provincial Health Office. Magandang gabi at salamat, Doc. Okay. Thank you, Sige. John. Okay. Sige po. Okay.
Yan po ang tinig ni Dr. Jerry Caballes, ang pinuno ng Provincial Health Office dyan po sa ating Kapitolyo. So sa lahat ng ating mga kababayan, ito po ay ating mahalagang pag-uulat, ang ating flash report. Yan po ay live na pag-uulat ng ating Provincial Health Office sa pamamagitan po ni Doc Jerry Caballes. Gaya po ng nabanggit doon sa mga kabubukas lamang po ng kanilang mga Facebook Live at ng kanilang telebisyon sa Channel 3, ang iniulat po sa atin ni Doc Jerry, ang sabi po niya sa lahat ng ating mga kababayan na ngayon po ay nanonood, kung kayo po ay galing sa Metro Manila, automatic po kayo po ay kabilang sa PUM o Person Under Monitoring. Ano po? Kaya wag po kayong magtataka kung sa susunod po na update ng Provincial Health Office at ng page ng ating gobernador na biglang lolobo po yung bilang ng PUM sapagkat dito po sa mandato na binabanggit ni Dr. Jerry, lahat po ng kababayan natin na buhat sa Metro Manila ay kabilang na po sa PUM o Person Under Monitoring. Sa bago pong update, mayroon pong dalawa tayong kababayan na identified doon po sa Port of Talaw-Talaw as PUI o Person Under Investigation, at mayroon din pong dalawang PUI na kinakitaan ng mild. At yung pong dalawa ay nabanggit na severe dahil may mga sakit na po sila bukod po doon sa iba pong kinakitaan o nakita na mga sign na binabanggit na pwedeng masama po sila sa PUI o iniimbestigahan. So sa mga oras na ito, paglilinaw sa ating mga kababayan, ang buong lalawigan ng Marinduque ay kinukonsidera pa rin po na COVID-19 free. Ano po? Wala pa po tayong isa sa sino man sa kababayan na masasabing meron pong virus. Hanggang ngayon po ay free COVID-19 ang ating lalawigan ng Marinduque. At doon po sa ating mga kababayan na muhat sa Metro Manila, ina-advise po na makiisa po kayo sa panawagan ng ating gobyerno doon sa tinatawag na health quarantine. Ano po, yung pong home quarantine, ina-advise na kung pwede po, ito po'y pakiusap at mandato ayon po sa executive order na ibinigay ng ating gobernador at ng ating Pangulong Duterte na lahat po ng kababayan natin ay makiisa. Ano po? Pinapayuhan na iwasan po muna yung pakikihalubilo doon sa ating mga kababayan o sa ating mga mahal sa buhay. At kung pwede po ay medyo dumistansya po muna tayo, 1 metro hanggang 6 na metro hanggang hindi po natin natapos yung 2 linggo. Ano po? Iwasan po natin ang paglabas o pakiksalamuha sa sino man sa ating mga kabarangay o mga kababayan. At panawagan naman dun sa ating mga kababayan, yung mga kabarangay din po natin, kung sa ating mga barangay ay may mga kababayan tayong galing sa Metro Manila, wag naman po natin sanang isipin na sila po ay dapat pandirihan. Ano po? Manapa sa mga oras na ito, ang dapat po ay pagkakaisa. Ano po? Upang tayo po ay hindi po maapektuhan sa ganun po, lalo pong manatili po na COVID-19 free ang ating pong lalawigan. Ito po ay para sa atin, kung kayo po ay galing na Manila, para sa atin din pong security at security ng ating mga mahal sa buhay. So yan po ang mga kaganapan ngayon sa ating mga kababayan. Manatili po na sumubaybay gaya ng panawagan ng ating Dr. Caballes na wag po tayong basta maniniwala doon sa mga fake news. Ano po? Kung meron po tayong dapat sundan ay yung pong Facebook page ng ating gobernador, magi ang Facebook page ng pong Provincial Health Office,
at ang Marinduque News Network na from time to time ay patuloy po na maghahatid po sa inyo ng mga updates patungkol po dito sa COVID-19 na nararanasan hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. So sa lahat ng ating mga kabayan, sana po ay maunawaan ninyo na kung kami po ay maglalabas, bagaman wala pong eksaktong oras, pero asahan po ninyo kung ano po ang ipapahayag ng ating pamahalang panlalawigan, i-update po namin kayo. Muli, salamat po sa inyong pagsubaybay at manatili po na umantabay sa mga kaganapan dito sa ating lalawigan at sa sentro ng Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapagbalita sa gayong ito sa ating flash report. Ako po ang inyong kabayan, Adrian Rosales. Magandang gabi at mag-ingat po tayo at magdasal mga kabayan. Salamat po. Ng mga sumusunod. Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream of Favor Travel and Tours. Experience your dream tour. Travel with us. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atelana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area. An organization of Marinduqueños in Maryland, USA. Ako po si